Nagkahawahan ng hand, foot, and mouth disease ang mga estudyante sa isang pampublikong eskwelahan sa Davao City. Patuloy naman nakatutok ang mga opisyal sa lungsod para hindi na madagdagan pa ang mga nagkakasakit. May ulat si Regine Lanuza ng PTV Davao. 10 estudyante ng Matina Central Elementary School sa Davao City ang nahawaan ng hand, foot, and mouth disease. 7 sa nasabing kaso ay naitala noon pang Enero at ang 3 kaso ay nito lamang Sabado. Ang 5 ay mga grade 2 pupils sa loob ng isang classroom. 2 ang gumaling na. Ato naman sila sa Barangay Health Center kung wala sila private pedya na doktor, so pwede sila silang ginainan na pwede sila mo ato sa ilahang Barangay Health Center. Ayon sa pamunaan ng paaralan, hindi na pinapapasok pa ang mga kumpirmadong nahawaan, pati na rin ang nakitaan ng sintomas ng HFMD. Nagsagawa na rin ng disinfection sa mga classroom na nakitaan ng kaso. Naka-semestral break na, kaya malaking tulong din upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kami sa school, ang pinakauna-una is katulang jud. Disinfect, kay mo man ay pinakadali, no? And then, if na ay frequent hand washing, using alcohol, kay dili man makaligtaan sa mga bata nga mo duol, maggunit-gunit sa iyang mga classmates. Ikinaalarma naman ng Davao City Health Office ang mabilis na pagkalat ng hand, foot, and mouth disease. Nahawaan ng ilan matapos maligo sa swimming pool. Nakatutok ngayon ang otoridad sa information campaign hinggil sa sakit. Actually, ang gamot niya is supportive. Kung naay kalintura, painuman og paracetamol. Kung naay pain, maghilak pero yung bata kay ngol-ngol. Kung naay secondary infection, kinahanglan nato og antibiotics. So the treatment is supportive or symptomatic relief lang kung unsay ginabati sa bata. Pinayuhan din ang mga magulang na dalhin sa pinakamalapit na health center ang mga anak oras na magkasintomas ng HFMD. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.